Nakunat ang noo ni Hanju matapos mabasa ang mensahe. Late-stage Grand Unity Earth Immortal Realm. Alam niyang ang antas ng kapangyarihan sa Grand Unity at Reincarnation Cultivation System ay nahahati sa 4 na yugto: maaga, gitna, huli, at perpekto. Samantala, ang Loose Immortal Realm na siyang kabilang sa ibang sistema ay may 9 na antas, kaya iba ang pagkakabaha-bahagi nito. Ngunit siya, si Hanju, ay isang Reincarnation Loose Immortal, kaya hindi yun nahahati sa 9. Kung gayon, ang dumating sa mundong mortal na si Yang San ay hindi isang pangkaraniwang nilalang, kundi isang late-stage Grand Unity Earth Immortal. At ang ibig sabihin lamang nito, taglay niya ang Heaven Evading Stone. Isa ba siyang tagapagdala lamang ng kasangkapan ng langit? Bulong ni Hanju sa sarili, ngunit mabilis ding lumipad palapit kay Yang San. Hindi niya ginamit ang simulation trial, natatakot siyang baka umatake agad ang kalaban habang nakapikit siya. Maliwanag pa sa sikat ng araw, hindi kakayanin ni Ji Xianshen si Yang San. Nang makita siya ng huli, agad namutla ang mga mata ng immortal at nagdilim sa galit. Siya ba ang pumatay sa kanyang pinakamamahal na nakababatang kapatid na babae? Punyeta ka, sigaw ni Yang San. Iwinasiwas niya ang kanyang sibat, at mula rito'y sumambulat ang apoy na tumupok sa libo-libong kidlat. Napaatras si Ji Xianshen, nagsuka ng dugo, at tumilapo ng 10 kilometro ang layo. Paano ito nangyari? Sigaw niya, pinipilit pa ring igapos ang sarili laban sa puwersa, ngunit wala rin siyang nagawa. Sa malayo, nakita niya ang nakagigimbal na paglabas ng kapangyarihan ni Yang San, isang aura na yumanig sa buong mundo. Ang naglalagablab na apoy ay umikot sa katawan nito na parang higanteng aipo-aipo, kumakabit sa langit at lupa, habang yumanig ang buong lupa at bumiyak ang kalangitan. Habang papalapit si Hanju, dama niyang parang nakapiit ang paligid, isang kulungang hindi nakikita ngunit mariing humahawak sa mismong espasyo. Mahirap nang makatakas. Iisang layunin lamang ang malinaw, patayin siya. Kaya't walang nagawa si Hanju kundi bunutin ang Primordial Judgment Sword. Isa-isa niyang pinasok ng Dharmic power ang lahat ng kanyang numinous treasures. At nagliwanag ang mga ito na parang maliliit na araw. Wala nang paligoy-ligoy si Yang San. Umatake siya agad. Nagkatawang mga dragon ang apoy, 9 na naglalakihang halimaw na apoy, bawat isa'y halos 10,000 talampakan ang taas, na umatungal at ramagasa papunta kay Hanju. Sa Jade Pure Sacred Sect, napatigil sa takot ang lahat ng nakamasid. Diyos ko, sino yun? Isang Diyos ba ang bumaba sa mortal na daigdig? Paano nagkaroon ng ganitong makapangyarihang tao? Matitiis kaya siya ng ating deity-slaying elder? Hindi posibleng mahaya na lang yan. Kahit sina Daoist Nine Cauldrons, Xiao Yao, at Liu Bumi ay nanginginig habang nagmamasid. Anong antas ng nilalang ang may ganitong kapangyarihan? Ngunit hindi natinag si Hanju. Iwinasiwas niya ang espada at ginamit ang kanyang dakilang pamamaraan, Free Pure World Cleansing. Sa isang iglap, nagsabog ng napakalawak na dagat ng sword chi sa paligid niya. Milyon-milyong anino ng espada ang isa-isang nagtipon, kumikislap na parang mga bituin sa gabi. Sumibat si Yang San, parang bahagharing tumatagos sa langit. Kasabay nito, umapoy ng nakamamatay na alab ang 9 na dragon. Narrowed ang mga mata ni Hanju. Kasabay nito, sumalakay ang milyon-milyong anino ng espada. Boom! Nagbanggaan ang dalawang puwersa, milyong espada laban sa mga dragon ng apoy. Umuga ang lupa, nawasak ang mga ulap, at nagliwanag ang buong langit sa pagputok ng sword chi. Sa gitna ng liwanag ng espada, nasal-ayan ang mukha ni Yang San, pan ng takot. Earth Immortal. Hindi maaari. Mortal lang siya, hindi ba? Mayroon din ba siyang sariling Heavenly Dao Stone? Sunod-sunod na pagdududa ang umikot sa isip ni Yang San. Pinilit niyang saluhin ang lahat gamit ang kanyang Dharmic power, ngunit sobrang mapang-ibabaw ng Free Pure World Cleansing. Napaatras siya, halos matuno sa puwersa. Kung kaya lamang niyang makabisado ang ganyang uri ng mystical power, hindi sana siya pang 8 baitang lang na Heavenly General. Mulit-muling iginalaw ni Hanju ang kanyang espada, at bumuhos pa ang libu-libong anino ng sandata. Sa loob lamang ng 2 paghinga, winasak ang katawan ni Yang San. Ngunit hindi natuwa si Hanju. Magkasing antas sila, parehong Earth Immortal, ngunit hindi niya napatumba agad-agad ang kalaban.
Parang nawawala na ang talam ko, bulong niya sa sarili. Sa malayo, nakatulala si Ji Xianshen. Isang makapangyarihang tulad ni Yang San, ganap na nadurog sa mga kamay ni Hanju, walang kalaban-laban. Gaano kalakas si Hanju? Sa kislap ng espada, mabilis na lumapit si Hanju sa natitirang essence soul ni Yang San. Ang katawan nito ay abo na, tanging isang storage ring at isang bato na lang ang lumulutang sa hangin. Ang sibat nito ay nagkapira-piraso at naglahong alikabok. Nanginginig ang tinig ng essence soul habang nakatitig kay Hanju. Sinong nilalang ka? Imposible. Hindi ganito kalakas ang isang mortal. Walang duda, isa itong nilalang mula sa upper world. Ngumiti si Hanju, malamig ang tinig. Ako'y mula sa dakilang daigdig ng Wei. Ang tunay kong pagkakakilanlan, si Cao Cao. Kasabay nito, itinaas niya ang Primordial Judgment Sword, handa ng tuluyang burahin ang Essence Soul. Ngunit bago niya maituloy, isang tinig ang umalingaw-ngaw. Binatang kaibigan, kung maaari magpatawad ka. Hayaan mo ang aking disipulo at hindi na namin kayo uusigin. Sabay lumabas ang notification. Ang pagkamuhi ni Daoist Danqing sa iyo ay tumaas. Kasalukuyang hatred points, 5 bituin. Napakunot ang noo ni Hanju. Daoist Danqing, lumingon siya, ngunit walang ibang tao roon. Ginamit niya ang simulation trial upang manmanan, ngunit wala ring bakas. Ibig bang sabihin, nasa upper world pa rin siya, at tinig lang ang ipinadala? Malaki ang posibilidad. Kung may pagkakataong patayin siya ng Daoist Danqing, hindi ba't gagawin na nito? Nakahinga ng maluwag si Yang San nang marinig ang tinig ng kanyang guro. Ngunit wala na siyang nagawa pa. Sandali lang nagatubili si Hanju, pagkatapos ay walang pasubaling winasak ang essence soul ni Yang San. Inilagay niya sa kanyang manggas ang Heaven Evading Stone at ang Storage Ring. Ang pagkamuhi ni Daoist Danqing sa iyo ay tumaas. Kasalukuyang hatred points, 6 na bituin. Magaling, Cao Cao, muling umalingaw-ngaw ang tinig. Sa pagkakataong ito, hindi na matatapos ang ating alitan hanggat isa sa atin ay hindi patay. Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang ng iyong dakilang daigdig ng Wei. Maghintay ka, ngunit hindi sumagot si Hanju. Diretso siyang lumipad papunta kay Ji Xianshen. Sa Jade Pure Sacred Sect, nakahinga ng maluwag ang lahat nang maramdaman nilang naglaho na ang aura ni Yang San. Ang deity-slaying elder, sadyang walang kapantay. Sino mang humarap sa kanya, kahit gaano kalakas, ay kamatayan ang katapusan. Lumapit si Hanju at si Ji Xianshen sa isang masukal na kagubatan. Umupo si Ji Xianshen sa lilim ng puno, nagpagaling ng sugat, at tahimik na tumitig kay Hanju. Halata ang halong hiya at paghanga sa kanyang mga mata. Sa huli, hindi na siya nakatiis. Sabihin mo sa akin, ikaw ba si Guan Yu, o si Cao Cao? Ang dakilang daigdig ng Wei, mula ba yon sa upper world? Ngunit hindi sumagot si Hanju. Baka nakikinig pa si Daoist Danqing. Sa halip, tanong niya, salamat sa ginawa mo kanina. Pero bakit mo ako hinahanap? Alam niyang si Yang San ay malinaw na dumating para patayin siya. Ang tapang ni Ji Xianshen na humarap dito ay nag-iwan ng mabuting impresyon sa kanya. Namula ang mukha ni Ji Xianshen. Ang totoo'y nais sana niyang magpasikat at mag-utang ng loob si Hanju, ngunit muntik na siyang mamatay. Isang immortal mula sa Heavenly Court yun. Normal lang na hindi mo siya kaya, aniya upang pag-aani ng loob nito. Immortal, gulat na tanong ni Ji Xianshen. Paano ka naman nakagalit ng isang immortal? Hindi na nagtago si Hanju. Ikinwento niya ang lahat, ang kaugnayan ni na Great Sage Green Python, Luo Qimo, Daoist Juyan, Yang Yanjun, at ng iba pa. Alam niyang may ugnayan si Ji Xianshen sa isang immortal god ng Heavenly Court. Kung ipapasa nito ang balita, maiiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Matapos marinig ang lahat, nagngit-ngit si Ji Xianshen. Ibig mong sabihin, ang mismong mga Heavenly General ang nagtutulak sa paglago ng landas demonyo. At ngayon, ginagamit nila ito bilang dahilan para wasakin ang ating mortal na daigdig. Sobra na to. Pagbalik ko, haharapin ko ang immortal god na yun at hihingi ng sagot. Lalong bamigat ang kanyang pagkamuhi sa Heavenly Court. Alam ko na, pawang mga mapagkunwari ang mga immortal. Matagal ding nainis si Ji Xianshen bago niya sinimulan ang seryosong pakay. Ako'y nagpunta rito upang itanong kung nais mong makipagsapalaran sa Demon Realm.
Ang dahilan kung bakit lumakas at tumaas ang Black Fox Demon Emperor ay dahil sa tulong ng Demon Realm. Isa rin itong mortal na daigdig, ngunit pinamumunuan ng mga demonyo. Kung magsasanib puwersa tayong dalawa, tiyak na malilinis natin ang Demon Realm, at sa atin mapupunta ang lahat ng kanilang yaman at likas na yaman. Ito rin ang hiling ng isang immortal god na nagpakita sa akin sa panaginip. Ang Heavenly Court at ang Demon Realm ay hindi kailanman magtatagpo, habang buhay silang magkaaway. Pagkarinig kay Yang San at Daoist Juyan, nagsimulang magduda si Ji Xianshen sa tunay na kulay ng Heavenly Court. Umiling lamang si Hanju. Ikaw na lang, sobra ang lakas ko, kapag sumama ako, wala nang matitirang laban para sa'yo. Naramdaman ni Ji Xianshen ang insulto, ngunit nang maalala ang labang na saksihan niya mismo, wala siyang nagawa kundi aminin ang totoo, malayo talaga ang agwat nila ni Hanju. Mag-ingat ka, paalala ni Hanju. May mga paksayon din ng demonyo sa upper world. Kung may mga utos sa iyo ang mga immortal ng Heavenly Court, tiyak na may galaw din ang mga demonyo sa Demon Realm na konektado sa itaas. Kung ikaw ay isang piyesa lamang sa laro, huwag kang padalos-dalos. Ang salitang piyesa ay tumama ng malalim sa puso ni Ji Xianshen. Ngunit nang hamupa ang kanyang damdamin, nagsimulang kumagat ang pagdududa. Sa kanyang panaginip, nang humingi siya ng tulong sa Immortal God, upang pigilan ang Heavenly Court na saktan ang mortal na mundo, ang sagot lamang nito ay, nakapagdesisyon na ang Heavenly Emperor, wala akong magagawa. Kung ganoon, niloloko lamang ba siya mula sa simula? Habang iniisip ito, lalo siyang nainis at nangamba. May iba ka pa bang pakay? Tanong ni Hanju. Oo, inimbitahan ka ng aming Manor Lord na maging Deputy Manor Lord. Papayag ka ba? Tugon ni Ji Xianshen. Muli, umiling si Hanju. Nadismaya si Ji Xianshen. Makalipas ang 5 minuto, tuluyan ang umalis si Ji Xianshen. Bumalik naman si Hanju sa Cultivate Diligently Become Immortal Mountain. Nagpapatuloy pa rin ang kaguluhan sa Jade Pure Sacred Sect. Hindi pa rin humuhupa ang sigla ng mga alagad matapos masaksihan ang matinding labanan. Ngunit hindi yun pinansin ni Hanju. Tahimik siyang pumasok sa Connate Cave Abode. Habang nag-iisa, nagsimulang mag-isip si Hanju. Nasa gitnang yugto na siya ng Reincarnation Earth Immortal Realm, ngunit hindi niya nagawang patumbahin kaagad ang isang late-stage Grand Unity Earth Immortal na si Yang San. Isa itong malaking problema. Kung tutuusin, bukod sa lakas ng kanyang sword daw, dapat ay palakasin pa niya ang sariling Dharmic powers. Habang siya ay nagmumuni, sabay ding nagtuloy ang kanyang pagninilay at pagsasanay. Lumipas ang 7 taon. Isang linya ng teksto ang biglang lumitaw sa kanyang harapan. Ang Giant Spiritual Martial God ay nagkaroon ng pagkamuhi laban sa iyo. Kasalukuyang hatred points, 4 na bituin. Napakunot ang noo ni Hanju. Hindi ba't dati maganda ang tingin nito sa kanya? Bakit bigla itong naging pagkamuhi? Mabilis niyang tiningnan ang impormasyon. Giant Spiritual Martial God, Perfected Grand Unity Heaven Immortal Realm, ika-4 na baitang na Heavenly General. Dahil pinatay mo ang kanyang tauhan na si Yang San, nagkaroon siya ng galit laban sa iyo. Sa tingin niya ay labis kang mayabang. Kapag nilinis ng Heavenly Court ang mortal na daigdig, tiyak na tuturuan ka niya ng leksyon. Kasalukuyang hatred points, 4 na bituin. Ganoon pala. Perfected Grand Unity Heaven Immortal Realm. Isa itong napakalakas na kalaban. Damang-dama ni Hanju ang bigat ng banta. Kaya't agad niyang kinuha ang Book of Misfortune at sinimulang sampain ang Giant Spiritual Martial God. Mabilis lumipas ang panahon. Sa isang iglap, 20 taon na ang nakalipas. Si Hanju ay halos nasa huling yugto na ng Reincarnation Earth Immortal Realm. Isang araw, muling lumitaw ang teksto sa kanyang harapan. May na-detect na tagapagdala ng Connate Providence, nais mo bang siyasatin ang pinagmulan nito? Napataas ang kilay ni Hanju. Matagal na ring panahon mula nang huli siyang nakatagpo ng may Connate Providence. Dahil sa kuryosidad, pinili niyang siyasatin. Shushiren, ika-8 antas ng Chi Refinement Realm. Ang muling pagkakatawang tao ng kataas-taasang Buddha ng Immortal World. Pinili ng kataas-taasang Buddha na maranasan ang pagdurusa ng mortal na mundo kaya't siya'y muling isinilang bilang mortal. Dahil sa napakalaking providence na dala ng Buddha, si Shushiren ay lubhang may talento, hindi pa huhuli sa mga anak ng langit at lupa. Lumaki siya sa isang Taoist temple,
taglay ang mabuting puso at galit sa kasamaan. Ayaw niyang magtuon sa kultibasyon at nais niyang gamitin ang kanyang mortal na katawan upang gisingin ang sangkatauhan. Sa paggabay ng Buddha sa kanyang panaginip, nagtungo siya sa Jade Pure Sacred Sect upang ipalaganap ang dakilang kabutihang Dharmite Tao. Nanlaki ang mga mata ni Hanju. Reinkarnasyon ng kataas-taasang Buddha ng Immortal World. Napansin din niya, ang dahilan ng pagpunta ni Chu Shiren sa Jade Pure Sacred Sect ay bunga ng isang panaginip kung saan ginabayan siya mismo ng Buddha. Ano ang ibig sabihin nito? Napansin na ba siya ng mga Buddhists mula sa Immortal World? Sadyang ipinadala ba nila ang batang ito bilang especially iya? O kaya na may dahil kay Zhang Shangan, na muling isinilang din? Masyadong mapanganib, kaya't nagpa siya si Hanju, huwag ko siyang tanggapin. Nagkunwari siyang walang nakita at ipinagpatuloy ang kultibasyon. Jade Pure Sacred Sect, Heavenly Thunder Peak. Sa isang bulwagan, nakakunot ang noo ng coachang elder habang nakatingin sa isang binatang lalaki, si Chu Shiren. Ang muling pagkakatawang tao ng kataas-taasang Buddha. Nakasuot siya ng kasuotang Daoist, gwapo, at may ngiting masayahin at payapa. 5 taon ka nang nasa sekta ngunit hindi ka pa umaabot sa Foundation Establishment Realm, reklamo ng elder. Sa talento mong yan, imposible. Ano ba talaga ang ginagawa mo? Sa Jade Pure Sacred Sect, tanging ang mga nasa Golden Core Realm pataas ang may karapatang pumasok sa Inner Sect. Ang pagbibigay niya ng espesyal na pribilehiyo kay Chu Shiren ay nagdulot ng bulungan at batikos. Ngunit paano'y 7 araw pa lamang mula sa pagiging ordinaryong tao, umabot agad si Chu Shiren sa ika-4 na antas ng Chi Refinement Realm. Isang himala, dahil dito, agad siyang ginawa ng elder na personal na disipulo. Inakala niyang makakagawa siya ng malaking sorpresa para sa sekta, ngunit ang naging bunga, isang bangungot. Sapagkat ang alagad niyang ito, ayaw magkaltiba. Master, nakangiting sagot ni Chu Shiren, alam mo ang aking mga pangarap. Sa tingin ko, ang espiritual na enerhiya mismo ang pinakamalaking sagabal sa kapayapaan ng daigdig. Kaya't imposible para sa akin na magkaltiba. Imposible magkulay. Muntik nang himatayin ng elder sa galit. Kung maaari lang, ipapadala kita sa Cultivate Diligently Become Immortal Mountain para baguhin ka ng deity-slaying elder. Sanggal niya, nakilala na ni Chu Shiren ang alamat tungkol sa bundok na yun at ang misteryosong pinuno nito. Kaya't agad siyang nagtanong, puno ng kuryosidad. Master, anong uri ng tao ang deity-slaying elder? Sa kanyang paningin, si deity-slaying elder ay isang banal, pinakamakapangyarihan sa buong sekta. Ngunit hindi naghahangad ng kapangyarihan, hindi nagkakainteres sa babae, at kumikilos lamang kapag nasa bingit ng kapahamakan ang sekta. Isang huwara ng kabanalan. Paano ko malalaman? Iritadong sagot ng elder, matagal na akong nasa sekta, ngunit ni minsan ay hindi ko pa siya nasalayan. Tahimik na nag-isip si Chu Shiren. Bakit nga ba pinagpipilitan ng lahat ang habang buhay? Mabuti ba talagang mabuhay ng walang hanggan? Kung ang likas na kasamaan ng tao'y magpapatuloy, paano na ang mundo kung walang kamatayan? Muling sumakit ang ulo ng elder. Hindi lahat ay maaaring mabuhay ng walang hanggan. Isa lamang itong alamat. Ang tao'y nagkukultiba upang suwayin ang langit. Ngunit inapi ba talaga ng langit ang mundo? Umalis ka na, Master, payo ko lang, huwag ka nang magkultiba. Sama-sama na lang nating ipalaganap ang kapayapaan. Kung hindi ka aalis, itataboy na kita palabas ng sekta. Ayos, lumabas si Chu Shiren na may buntong hininga. Tinitigan siya ng elder, puno ng inis at panghihinayang. Kung hindi lamang sa kanyang pambihirang talento, matagal na niyang pinaalis ang alagad na ito. Ngunit malinaw, may mali sa kanyang isipan. Dapat ko na ba siyang ipadala sa Cultivate Diligently Become Immortal Mountain? Bulong ng elder sa sarili. Mula nang matuklasan ni Hanju na dumating sa Jade Pure Sacred Sect ang muling isinilang nakataas-taasang Buddha, lumipas na naman ang 10 taon. Sa panahong yun, matagumpay na niyang naabot ang huling yugto ng Reincarnation Earth Immortal Realm ilang taon na ang nakalipas. Buong puso siyang nakatuon sa kanyang pagsasanay. Tanging layunin niya ang tuluyang makamit ang perpektong Reincarnation Earth Immortal Realm. Ang pagbisita ni Daoist Nine Cauldrons. Isang araw, dumating si Daoist Nine Cauldrons. Pinapasok siya ni Hanju. Matapos ang ilang palitan ng pambungad na bati, tila nahihiya ang matanda. Ano ba talaga ang sadya mo? Sabihin mo na, ani Hanju na may bahagyang ngiti.
Umubo muna si Daoist Nine Cauldrons bago nagsalita, ganito kasi. Pakiramdam ng mga matatandang elder, napakalawak ng bundok na ito. Maaari daw bang pumili ang 18 pick ng tig-iisang natatanging disipulo na dito magsasanay? Pangako, hindi nila istorbohin ang iyong pagninilay. Hindi, mariin at kalmadong sagot ni Hanju. Hindi pa man siya nakakapagsalita muli, nagsalita na si Hanju ng makahulugan. Bagamat madalas na nagbibigay ng mga yaman ang sekta sa Cultivate Diligently Become Immortal Mountain, ang lakas ng espiritual na Chirito ay nagmumula sa punong nasa labas ng kuweba. Hindi ko maaaring ipaliwanag kung saan yun nagmula. Ngunit kung bubuksan ko ang pinto ngayon, darating pa ang mas marami sa hinaharap. At hindi yun makakabuti para sa akin. Nagtimang-timang ang mukha ni Daoist Nine Cauldrons. Ilang ulit nang nailigtas ni Hanju ang Jade Pure Sacred Sect. Walang ibang nag-ambag ng higit pa kaysa sa kanya. Kung gugustuhin niya man ang maghimagsik, tiyak na lilipat sa kanyang panig ang Nine Dragon Sect at ang Bloodfire Heavenly Sect. Alam ng lahat kung sino ang tunay na haligi ng kanilang sekta. Maging siya, malinaw ang pagkaunawa. Sa huli napabuntong hininga siya. Alam ko naman talaga ito, sabi niya. Ngunit lagi na lang itong inuungkat ng mga elder at nakakapagod na ring pakinggan. Sa susunod na marinig ko ulit, ako na mismo ang tatanggi. Tumango si Hanju, Sekta Master, huwag kang laging magtuon sa sekta. Dapat ka ring maglaan ng panahon sa iyong sariling paglinang. Ang kinabukasan ng Jade Pure Sacred Sect ay nakasalalay sa antas ng iyong lakas. Ngumiti at tumango si Daoist Nine Cauldrons. Pagkaraan ay kumilos si Hanju, at sa mesa ay lumitaw ang maraming kultibasyon teknik at scroll ng mahika. Mga kayaman ang nakuha niya sa kanyang mga naging kaaway. At iyon ay ang bahagi lamang ng mas mababang uri ng mga teknik. Ibalik mo ito sa sekta, utos ni Hanju. Nagulat si Daoist Nine Cauldrons at agad na sinuri ang laman. At laking gulat niya, mga teknik na bihira at kayang magdala ng tao sa pagiging immortal. Tumingin siya kay Hanju, puno ng galit at pagkilala. Maraming salamat, Elder Han. Hindi ko hahayaang may istorbo pa sa'yo. Ngumiti lamang si Hanju at tumango. Pagbalik ni Daoist Nine Cauldrons, kumalat agad sa buong Jade Pure Sacred Sect ang balitang may mga bagong teknik sa kanilang cultivation technique building. Ang halaga ng mga ito ay hindi matatawaran, at may ilan pang naglalaman ng landas tungo sa pagiging immortal. Muling nabalot ng pagkakagulo ang sekta. Ngunit mula noon, sinumang elder na maghangad sa Cultivate Diligently Become Immortal Mountain ay agad na pinatitigil ni Daoist Nine Cauldrons. Mga balita mula sa labas. Makalipas ang 3 taon, muling kinuha ni Hanju ang Book of Misfortune. Habang nagmumura ng sumpa, sinilip niya ang mga balitang dumadaloy sa kanyang isipan. Ang iyong apo sa disiplina na si Fang Liang ay ipinadala ng iyong kaaway. Ang Black Fox Demon Emperor, sa Demon Realm. Ang iyong mabuting kaibigan na si Ji Xianshen ay sinalakay ng mga halimaw na demonyo. Pinarami ng 189,221, ang iyong mabuting kaibigan na si Mo Fakhao ay sinalakay ng mga halimaw na demonyo. Pinarami ng 107,234, ang iyong mabuting kaibigan na si Zhou Fan ay nakatagpo ng isang mahiwagang pagkakataon at nakamit ang pamana ng isang sinaunang makapangyarihang nilalang. Ang iyong Dao companion na si Xing Hangshen ay sinalakay ng mga halimaw na demonyo. Pinarami ng 8,653, ang iyong apo sa disiplina na si Merong Chi ay sinalakay ng mga halimaw na demonyo. Pinarami ng 14,780. Si Merong Chi ay sinalakay ng isang demon saint at lubhang nasugatan. Ngunit nagising sa kanya ang innate mystical power, mabilis na umangat ang kanyang kultibasyon at nagsimulang magbago ang kanyang dugong lahi. Bahagyang natawa si Hanju. Talagang mapanganib ang mundo ng kultibasyon. Ngunit hindi siya nag-alala sa kanyang mga disipulo. Lalong hindi sa kanyang mga kasamahan tulad nina Xing Hangshen, Fairy Shizuan, at Chang Yue, lahat sila ay may dalang heavenly puppet. Gayunman, nakapagtataka kung bakit nananatiling buhay ang Black Fox Demon Emperor. Sa lakas ni Ji Xianshen, dapat sana'y matagal na itong napuksa. Ngunit hindi na rin niya pinagtuunan. Ang tribulasyon ng mortal na daigdig ay hindi niya pasanin. Ang Supreme Buddha at ang kanyang pag-aatubili. Lumipas ang kalahating taon, naalala bigla ni Hanju si Chu Shiren, ang muling isinilang nakataas-taasang Buddha.
Nang silipin niya ang kalagayan nito, nanatili pa rin ito sa ikawalong antas ng Chi Refinement Realm. Sa dami ng taon, walang kahit anong pag-usad. Taliwas sa napakatalino nitong katauhan. Napakunot ang noo ni Hanju ngunit pinili na lamang huwag pansinin. Makalipas ang 5 taon, bumaba si Chu Shiren sa paanan ng Cultivate Diligently Become Immortal Mountain. Tulad ng dati, sumama siya sa mga disipulong matagal nang lumuluhod at nagdarasal. Tahimik siyang yumuko at nagsimulang magdasal. Naway pumayag ang deity-slaying elder sa aking great kindness Dharmite daw. Naway talikuran natin ang kultibasyon at baguhin ang buong sekta. Ang itim na fox at si Suchi. Samantala, sa isang dambuhalang bulwagan na yari sa mga buto, nakaupo sa trono ang Black Fox Demon Emperor. Mahaba ang puting buhok nito at 6 na itim na buntot ang galaw ng galaw sa likuran. Sa harap niya, nakaluhod si Suchi. Bakit ka naghahangad ng kanlungan sa akin? Tanong ng Demon Emperor. Sumagot si Suchi, namumuhi ako sa lahi ng tao. Bata pa'y naulila na ako, at mula noon, pawang pag-uusig at pang-aabuso ang naranasan ko. Hindi ko hangad ang gulo, ngunit lagi nila akong ginugulo. Ang kasakiman ng mga tao ay walang hanggan, para sa mga kayamanan, handa silang talikuran ang sariling dangal. Tumango ang Black Fox Demon Emperor. Laging sinasabi ng mga tao na kami halimaw na walang habas kumitil ng buhay. Ngunit sa katotohanan, mas marami silang pinapatay na demonyo kaysa sa bilang ng mga taong aming nakain. Habang pinagmamasdan si Suchi, lalong tumitibay ang kanyang pagtingin dito. Ngunit hindi pa rin niya lubos na pinagtitiwalaan. Ano ang pakay mo kung sasama ka sa akin? At ano ang maibibigay mo? Usisa niya, wala akong hinihingi, sagot ni Suchi. Hiling ko lang ay mapayapang lugar para makapagsanay. Magtira ka ng puwang para sa akin malapit sa iyo. At kung dumating ang panganib, ibubuwis ko ang lahat upang iligtas ka. Natawa ng malamig ang Demon Emperor. Kahit anong gawin ng isang body integration realm, paano nga ba makatutulong laban sa mga kaaway na lampas pa roon? Ngunit sa isip niya, kung makakampi ko ang isang body integration realm, mas madali kong mahihikayat ang mga tao. At kalaunan, maghahari ako hindi lamang sa mga demonyo, kundi sa buong mortal na daigdig. Ang 1,000 taon ni Hanju. Makalipas ang ilang taon, biglang lumitaw sa harap ni Hanju ang 4 na linya ng salita. Naabot mo na ang 1,000 taon. Dahil nanatili kang tapat sa iyong likas na pagkatao at namuhay ng mababa ang loob, nararapat kang pumili ng isa sa 3 gantimpala. 1. Makakuha ng isang bagong pisikal na katauhan. 2. Random na buksan ang bagong kakayahan ng sistema. 3. Magkamit ng isang kataas-taasang kayamanan. Bahagyang napataas ang kilay ni Hanju. Talagang may gantimpala ang pagiging mapagpakumbaba. Ngunit alin ang pipiliin niya? Sa isip niya, maganda man ang 6-path spiritual physique, parang hindi pa rin yun sapat. Samantalang ang bagong kakayahan ng sistema ay nakakaengganyo rin. Kahit na ang mga nauna nitong kapangyarihan ay puro sumusuporta at hindi direktang nagpapalakas o nagaliligtas ng buhay. At ang 3 opsyon, isang kayamanan, hindi man lang niya pinagtuunan ng pansin.